Hello and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo. Ito po si Kapitana Nihay at magbibigay na naman po ng another reaction. Ayan, tungkol po dito sa nagwa-viral na naman na issue po tungkol kay Langga Rachel. So it's a long time, it's been a long time na last na nagbigay tayo ng reaction sa Rochelle, no? Siguro mga ilang buwan na rin ang nakaraan since dati ay official reactor tayo at nagre-reactor tayo ng kay Rochelle, no? So ayan guys, no, kahit hindi man tayo official reactor ng Kalingap, since nakikita natin yung mga video, yung mga issue on public, and then ayan, meron lang tayong naisip, meron lang tayong mga point of view na pwede nating i-share at ibigay din ito sa mga tao na sabihin natin medyo nahuhuli sa sibilisasyon, or sabihin natin medyo hindi updated kung ano yung mga in ngayon, kung ano yung mga uso ngayon. And ayan guys, nasa ano na tayo, nasa millennial tayo din ngayon, nasa millennial stage na tayo ngayon. Ang dami na nagbago, no? Hindi natin pwede na ihambing yung mga nakaraan kaysa sa ngayon, kasi iba na po yung trend ngayon, di ba? Iba na po ang uso ngayon, lalong-lalo na po sa style ng pananamit, di ba? So naging issue po itong attire nila ni Langga Rachel dito sa lumabas na picture or video yata na parang nag-TikTok sila or sumayaw sila na nakatupis, no? So sa lahat kasi doon nakatupis, medyo daring ang dating ni Langga Rachel. But then guys, ang tanong is saan ba sila nung time na yon, 'di ba? Saan ba sila nung time na yon kung bakit ganun po yung attire nila? So, ang sagot dyan is nasa resort po sila. Kumbaga, magsiswimming sila nung time na yon, no? Nasa resort sila. So, wala pong masama doon sa attire ni Langga Rachel, di ba? Kasi yun naman talaga ang nababagay na attire. Kasi alam nyo guys, sa panahon ngayon, hindi na po kasi kagaya nung dati na pupunta ka lang sa beach, no? Kahit anong suot mo doon, sige, lusong ka lang doon sa tubig. Ngayon po, mostly sa mga resort, may mga prohibition na po sila na tinatawag. Meron po silang mga rules, di ba? Yung ibang resort po, bawal ka maligo kung hindi ka po naka swimsuit, no? So doon sa resort, nasa resort na pinuntahan nila ng Rachel, okay lang yon yung ganong klaseng attire kasi maliligo sila, no? Buti nga, naka-shorts pa sila nung time na yun, naka-shorts silang Rachel. Alam nyo guys, sa ibang lugar, alam nyo, no, dito sa Pilipinas, kasi hindi naman natin kasi masisisi, may mga tao pa din naman na mga conservative sa panahon ngayon, no? Siguro yung mga nagko-comment or yung mga bashers nilang Rachel, siguro yan pa yung mga tao na hanggang ngayon conservative pa din. So hindi din naman natin masisisi kung ganun yung kanilang pananaw. Kasi may may freedom of speech tayo, 'di ba? So since na na-public yung picture na yon, so natural lang yun guys, no? Natural lang yon na makakarinig tayo ng iba't ibang mga iba-ibang mga opinion na andyan yung iba hindi naman actually intended, hindi naman talaga intention nila yung ibas, kumbaga nagbibigay lang sila ng constructive criticism based doon sa kanilang pananaw, no? So ayan guys, sa mga sa mga conservative pa na mga tao ngayon, hindi po talaga sila agree sa mga ganong klaseng medyo daring ang attire. But then sa mga kabataan ngayon guys, yan po ang uso ngayon, yan po ang trend ngayon. Sa ibang lugar na guys, alam mo, hubot-hubad talaga yung mga tao pag pumunta sa mga resort o sa mga beaches. As in, wala lang mali siya sa kanila. Kasi parang nasanay na sila, di ba? Dito sa Pilipinas, unti-unti na rin pong natatanggap yan ng komunidad, no? Na may mga ganyan po klase, lalo na marami na mga foreigner na pumapasok sa Pilipinas. As in, pag pumunta sila dito sa Pilipinas, like for example, sa mga Boracay or whatever na mga resort, ina-apply po nila yan kung ano po yung nature nila doon sa kanilang lugar. So, pag pumunta sila ng Pilipinas, nakatupis lang yan sila, nakatibak lang yan sila, as in wala lang po yan sa kanila kasi yun yung nakagisnan nila. So dito sa Pilipinas, dahil po nasa millennial stage na tayo, unti-unti na pong na-adapt na mga young generation ngayon kung ano po yung mga nauuso, kung ano po yung mga trending, kung ano po yung mga tawag dito, kung ano yung mga style na talagang kinakagat ng masa, di ba? So, para sa akin, wala pong masama yun.
'Di ba? Wala namang masama na gano'n yung attire nila kasi maliligo nga sila. Ang masama kung nasa mall sila tapos gano'n yung attire nila. Talaga masasabi mo bakit ganyan yung mga suot nila, mall ito. Ang masama kung hindi po angkop yung suot nila doon sa lugar kung saan sila. 'Di ba? Yun po yung masama. Pero minsan isipin din po natin, 'di ba? Isipin din natin kung tayo po ay hindi natin naranasan yan noong kabataan natin. Huwag natin sabihin na parang ang bastos na ng labas na ngayon kasi iba nga po, no? Iba ang, alam mo kasi, ang buhay ng tao, nag-iiba-iba po yung stages, nag-iiba-iba po yung uso, di ba? Kaya nga, ngayon guys, as in talaga yung mga kabataan ngayon, hindi mo na talaga makumpesa dati, di ba? Kung dati di ba? Basta guys, no? Basta talagang as in ibang-iba na po talaga ngayon. As long as wala naman silang ginawang masama, nag-i-enjoy lang naman yung mga bata, nag-i-enjoy lang naman sila kung anong meron sila nung time na yon, di ba? Wala pong ang problema lang kasi sa atin minsan, kung ano yung gusto natin. Gusto din natin na eterno yung utak natin, eterno yung isip natin doon sa utak din ng ibang tao, which is hindi po pwede yun. Diba? Yun lang guys, no? Pero in fairness naman, no? To be fair naman, hindi po natin mabiblame yung mga nagko-comment at nagbibigay po ng mga constructive criticism kasi hindi po tayo terno mag-isip. Diba? Kung ako, for example, ako tanggap ko na ganyan yung mga pananamit kasi nga yun yung trend ngayon. May mga kaedad ko din po na very conservative at hindi po tanggap nila, hindi po nila tanggap na yun yung mga nakikita nila sa mga kabataan ngayon. Di ba? Kung kumbaga, sa pamilya nila, kaya pa nilang i-apply yung pagiging conservative. Sa pamilya po ng ibang tao, iba na po, no? So, ayan lang guys, ang importante, maging open-minded lang tayo, di ba? Kumbaga, hayaan natin kung saan masaya yung kapwa natin as long as wala namang ginagawa. Ang pangit lang kung nakita natin naglalasing sila, nagwawala sila, may kasama na mga, di ba, na mga lalaki or what. Yun, siguro pwede tayo mag-comment na bilang nakakatanda, pwede tayong magbigay ng advice. Pero sa nakikita ko naman, meron namang mga matatanda silang kasama, di ba? And nasa beach sila, so tama lang yung attire na sinusuot nila. And sa nakikita ko, nag-i-enjoy lang sila at hindi naman ibang tao yung kasama nila, pamilya naman yon, 'di ba? And ini-enjoy lang nila yung kabataan nila, 'di ba? Kasi isang beses lang naman tayo magiging bata, isang beses lang tayo magiging teenager, isang beses lang tayo magiging single, 'di ba? Ibig ko sabihin hindi single, isang beses lang natin i-enjoy kung anong stage ng edad natin. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagkaka 20 years old, hindi na tayo babalik sa pagiging 18 years old. So as long as may enjoy nyo yung moment na yan, i-enjoy niyo kasi ang buhay wala na pong rewind. No? Ang buhay natin wala na pong rewind at kung pwede nating i-enjoy yung buhay natin ngayon, i-enjoy natin. Kasi hindi mo na yan maibabalik, no? Pagdating mo sa edad na 30, 40, iba na yung magiging pananaw mo, iba na yung magiging focus mo, iba na yung magiging priority mo. Pero sa ngayon, sa mga ganyang edad nilang Rachel, ini-enjoy lang nila yung buhay nila, diba? So, okay lang yan. Okay lang yan, guys. Nakita naman natin si Rachel na she is very matured and responsible enough pagdating po sa mga decision making. Diba? Kaya nga sabi niya sa live niya, even though na 18 pa lang siya, parang hindi niya pinofocus yung sarili niya na 18 years old pa lang siya. Kasi minsan, pag nag-isip daw siya, parang matured na talaga siya. Siguro, being eldest sa mga magkakapatid at maagang namatay yung nanay niya, parang naako niya yung responsibilidad sa mga kapatid niya. Kaya maaga siya nagiging matured. No, maaga siya naging matured. So alam naman niya yung limitasyon nila. Actually, kahit na magkarelasyon sila ni Dodong Ruel, alam ni Rachel kung hanggang saan yung limitasyon nila. Kasi nakikita ko naman sa kanya na very matured siya mag-isip at saka responsible siya in every decision na ginagawa ninyo. At nakita naman natin guys na kumikita sa YouTube niya, yung kita niya is talagang, 'di ba, nilalaan niya sa pwedeng pagkikitaan, nakapag-tricycle, 'di ba? Tapos natutulungan niya yung pamilya niya, yung papa niya, mga kapatid niya, 'di ba? So, yan guys, siguro naman
deserve naman siguro ni Langga Rachel na i-enjoy niya yung buhay niya. Hindi lang siya mag-focus dito sa family niya, sa mga kapatid niya, sa responsibilidad niya bilang nakakatandang kapatid. Siguro paminsan-minsan deserve din niyang i-enjoy yung buhay niya, deserve din niyang i-enjoy yung edad niya ngayon, kung saan, kung anong stage meron siya, guys, no? So yun lang, no, parang naging controversial talaga. Hindi yung artista nga sobra-sobra, di ba? Hindi po parang hindi naman big deal na ganun yung attire niya, kasi unang-una nasa beach sila, 'di ba? So ayun lang, guys, ng aking magiging reaction. Ayan, suportahan niyo po ang Rochelle Love Team. Ayan, and ako, guys, yes, wala man ako sa Rochelle, hindi man ako affiliated sa Kalinga, pero pag gusto ko magbigay ng reaction at gusto ko mag-share ng opinion ko, gagawin ko yun, guys. Nobody can stop me, kasi naka-public po lahat ng mga kinukuhanan ko ng mga bases ko, 'di ba? So ayan lang, guys, no, tuloy lang tayo. And then kung sino pa diyan yung mga love team, kung sino pa diyan mga community na nakita ko na pero meron akong mai-share at pwedeng kong bigyan ng opinion, ayan, guys, bibigyan ko po yan. So for now, ito lang po muna yung aking reaction dito sa very controversial na attire ni Langga Rachel. Ayan, guys, no, so ayan, maraming salamat po, and God bless everyone. Bye-bye!